Bakit mas mahal ang pinakamaliit na iPad ng Apple kaysa sa mas malaking bersyon? Medyo nakakalito ito, lalo na't dati naman ay hindi ganito. Nang inilabas ang iPad mini, noong 2012 ito ang pinakamurang iPad, sa halagang $329. Mas mura ito ng $70 kaysa sa iPad 2, isa taon na, at $170 naman kumpara sa bagong Retina iPad. May saysay ang lineup na ito, pero nagbago rin ang mga bagay sa paglipas ng panahon. Nahati ang regular na iPad sa tatlong magkaibang modelo at nag-iba-iba ang presyo, kaya tingnan natin kung paano ito nangyari. Inilabas ang ikalawang henerasyon ng iPad mini noong 2013 na may Retina display at bagong A7 chip ng Apple. Kaya nagtakda sila ng mas mataas na presyo. Nagsisimula sa $379 na dagdag sa loob lang ng isang taon. Nailagay ito sa parehong presyo ng iPad 2, isang device na may mas malaking display. Dito nagsimula ang kalituhan sa iPad mini. Bakit magbabayad ng pareho kung mas maliit ang screen? Ang totoo, mas maganda ang teknolohiya ng mini, pero hindi ito agad napansin ng mga customer. Mas naging magulo noong 2014 nang magbenta ang Apple ng tatlong iPad mini at dalawang iPad Air, pero walang regular na iPad. Susunod, tatalakayin ko ang kalituhan sa iPad lineup sa aking next video, kaya mag-subscribe ka para mapanood iyon. Pero makikita mo kung gaano talaga ito nakakalito. Hindi ako sigurado kung mapapansin ng customer ang pinagkaiba ng mga mini model, lalo na kung bakit sila magbabayad ng pareho para sa mini 3 kaysa piliin ang mas malaking Air. Nangyari rin ito sa iPad mini 4 noong 2015, ngunit lumaki ang problema noong 2017 nang ilabas ng Apple ang ikalima henerasyong iPad. May 10.7-inch display ang iPad na $329 habang ang 7.7-inch at $400. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng Apple na mas mahal ang mini kaysa sa standard. Ang iPad mini ang pinakamurang iPad, ang iPhone 12 mini ang pinakamurang iPhone 12. Hanggang ngayon, ang Mac mini pa rin ang pinakamurang Mac. Nagbago ito dahil sa iPad at may dahilan kung bakit. Hindi dahil sa mini kundi sa Chromebook, mga all-in-one na computer na may Chrome operating system. Pangunahing nakatuon ito sa merkado ng edukasyon. Iba't ibang manufacturer ang nagbebenta ng iba't ibang modelo at may mabibili ka na sa halagang $250. Nakabighani ito sa mga paaralan kaya tumaas ang market share ng Chromebook sa 11% noong 2020 na lampasan pa ang Mac ng 75%. Nabahala ang Apple dahil hindi sila makagawa ng MacBook na $250 lang ang presyo. Pero maaari silang mag-alok ng abot kayang iPad na tumutugma at minsan ay lumalampas pa sa maraming tampok ng Chromebook. Ganon din ang nangyari noong 2018 nang nagdaos ang Apple ng education event sa Chicago. Naglabas sila ng bagong iPad na may 10.7-inch display sa halagang $329, kaya ito ang pinakamurang iPad sa ganitong laki. At malinaw ang Apple tungkol sa kalaban ng produkto. Sinabi nilang mas malakas ang iPad na ito kaysa halos lahat ng Chromebook. Dahil sa pangangailangan ng Apple na makipagkumpetensya sa merkado ng edukasyon na iwan sa alanganin ang iPad mini. Ayaw ng Apple alisin ang mga tampok ng mini gaya ng mas malakas na chip, camera, flash, P3 color gamut at laminated display. Para lang mapantayan o mas bumaba pa ang presyo nito kaysa sa iPad. Kaya ngayon, naiwan tayo sa isang iPad mini na mas mahal ng $50 kaysa sa standard na modelo. Kaya ang tanong, sulit ba itong bilhin? Depende sa personal mong pangangailangan ang sagot. Kung mas gusto mo ng maliit at magaan na disenyo, sulit ang dagdag bayad. Pero kung gusto mo ng mas malaking screen para sa pagdrawing o panunood ng mga content, mas mainam na piliin ang mas murang iPad. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod na video.